Motospecs PH. Isa sa pinaka-legendary na underbone motorcycle dito sa Pilipinas ang Suzuki Smash Carb. Kahit maraming FI at scooters ngayon, marami pa ring riders ang mas gusto ang carb version. Bakit? Mas simple, mas mura ang maintenance at sabi nga ng iba, pang matagalan talaga. Pero ngayong 2026, sulit pa rin ba ang Suzuki Smash Carb o lipas na ba ito? Sa video na ito, pag-uusapan natin presyo, monthly installment, fuel consumption, pros and cons, para kanino itong motor at kung bakit marami pa ring loyal sa Smash Carb hanggang ngayon. Tara, simulan na natin. Ang Suzuki Smash Carb ay gumagamit ng 115cc carb type engine. Ito yung tipo ng motor na simple, subok at madaling ayusin. Hindi ito high-tech, walang FI, walang ECU. At para sa ibang riders, yan mismo ang gusto nila. Kasi kapag may problema, madalas kayang gawin ng ordinaryong mekaniko at mas mura rin ang pyesa at maintenance kumpara sa FI models. Pagdating sa performance, okay siya para sa daily commute, trabaho, school at service. Hindi ito sobrang bilis pero sapat ang power para sa pang-araw-araw. At dahil semi-automatic beginner-friendly din siya, wala kang clutch na iisipin pero may cambio ka pa rin. Kaya may control ka sa takbo lalo na sa paakyat. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit sikat pa rin ang Smash Carb, sobrang tipid sa gas. May mga riders online na nagsasabing umaabot sila ng around 45 hanggang 60 kilometers per liter. Depende sa riding style. Kapag chill ride ka lang at hindi hataw lagi, sobrang tipid talaga nito. At syempre, mas mura rin ang maintenance. Change oil, linis carb, spark plug, kadena, basic maintenance lang kadalasan. Marami ring riders nagsasabing ito raw ang motor na first and last motorcycle mo kasi kilala talaga ang Smash sa pagiging matibay at maaasahan. Pero syempre, dahil carb type ito, may konting cons din. Mas kailangan mong painitin minsan sa umaga at kapag hindi maayos ang tune ng carb, pwedeng lumakas sa gas o mausok. Pagdating naman sa design, simple lang talaga ang Suzuki Smash Carb. Hindi siya aggressive tulad ng Raider. Hindi rin siya futuristic tulad ng scooters. Pero honestly, may charm talaga yung classic underbone look niya. Magaan siya, madaling isingit sa traffic at madaling gamitin kahit baguhan. Isa rin sa advantage nito, mababa ang upuan at magaan ang body. Kaya kahit maliit ang rider, madaling kontrolin. Pero syempre, hindi perfect. Dahil underbone, maliit ang storage, walang gulay board, at mapuputikan ka minsan kapag maulan. May ilan ding nagsasabing medyo matagtag at matigas ang upuan sa long rides. Punta tayo sa pros and cons. Unahin natin ang pros. Matipid sa gas, perfect sa araw-araw na biyahe, murang maintenance, simpleng motor, simpleng gastos, madaling ipaayos. Halos lahat ng mekaniko alam gumawa nito. Matibay at subok na, hindi na kailangang patunayan pa. Ngayon naman sa cons, hindi ganun kalakas ang power. Kapag mabigat ang rider o may angkas, medyo ramdam mong bitin minsan sa overtaking. Basic features lang. Walang high-tech panel, walang malaking compartment, walang modern features. Hindi pang forma. Kung gusto mo ng sporty look at mabilis na arangkada, baka mabitin ka. Para kanino ba talaga ang Suzuki Smash Carb? Perfect ito para sa estudyante, delivery rider, service sa trabaho, first motorcycle, at practical riders. Kung gusto mo ng motor na mura, matipid, simple at maasahan, sobrang sulit nito. Pero kung gusto mo ng mabilis na motor, sporty look at pang long ride comfort, baka mas okay sa iyo ang mas mataas na CC o scooter. Ngayon, magkano nga ba ang Suzuki Smash Carb ngayong 2026? Sa Pilipinas, ang presyo nito ay nasa around 63,000 pesos hanggang 68,000 pesos depende sa variant at dealer. Mas mura ang spokes version habang mas mahal naman konti ang mags at disc brake version. Ngayon pagdating naman sa installment, dito nagkakatalo depende sa lugar, dealer, promo at financing company. Halimbawa sa ibang dealers sa Metro Manila, Davao at Cebu, ang typical na down payment ay nasa around 5,000 to 12,000. Tapos ang monthly installment ay nasa around 3,000 plus for 36 months o mas mababa kung mas mataas ang down payment. May mga pagkakataon din na zero down payment promo, free registration o free helmet package. Pero tandaan, mas mababa ang down payment, mas mataas kadalasan ang monthly. Kaya bago kumuha, maganda talagang magpa-quote muna sa iba't ibang dealers para maikumpara mo ang total na babayaran. So,
Sulit pa ba ang Suzuki Smash Carb ngayong 2026? Para sa akin, oo. Lalo na kung practical rider ka. Hindi ito flashy, hindi ito high-tech. Pero ito yung klase ng motor na sasamahan ka araw-araw, madaling alagaan at hindi magastos. At minsan, yun talaga ang pinaka-importante. Kayo, anong masasabi niyo sa Suzuki Smash Carb? Mas pipiliin nyo ba ito kaysa scooter? O FI na talaga ang panahon ngayon? Comment nyo sa baba. At kung gusto nyo pa ng motorcycle reviews, installment updates, at sulit ba videos, don't forget to like, subscribe, at hit the notification bell. Ride safe palagi!